Ang umaga ay may dalang kakaibang bigat sa Manila North Cemetery. Ang langit ay kulay abo na, para bang nakikidalamhati sa libu-libong kwentong nakahimlay sa ilalim ng lupa. Si Daniel Aguilar, isang taong sanay sa bigat ng bakal at semento sa kanyang negosyo, ay nakaramdam ng bigat na mas matindi pa ang bigat ng katahimikan. Suot ang isang mamahaling itim na suit na bahagya ng gusot dala, ang isang pompon ng puting rosas, tinatahak niya ang pamilyar na landas sa pagitan ng mga puntod. Bawat hakbang ay parang isang ritual. Sa loob ng 6 na buwan ito na ang naging buhay niya tuwing linggo. Isang paglalakbay patungo sa isang piraso ng lupa kung saan ayon sa mundo nagtatapos ang lahat para sa kanyang kambal na anak na sina Zoe at Ava. Ngunit para kay Daniel, hindi ito katapusan. Ito ay isang walang hanggang pagdurusa. Huminto siya sa harap ng isang simpleng lapida na gawa sa puting marmol. Malinis, elegante, at may nakaukit na mga pangalan ng kanyang mga anghel, Zoe at Ava Aguilar. Minamahal magpakailanman. Dahan-dahan niyang inilapag ang mga bulaklak, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Bawat pagdalaw pareho ang kanyang nararamdaman, isang malamig na kawalan. Parang isang magandang bahay na walang nakatira. Isang kahon na walang laman. Alam niyang katawa-tawa ito. Naroon ang mga sertipiko, ang mga ulat ng pulis, ang mga abo na sinabi nilang sa kanila. Ngunit ang puso ng isang ama ay may sariling isip. At ang puso ni Daniel ay sumisigaw na may mali. Pumikit siya at ang mga alaala ay bumuhos na parang rumaragasang baha. Ang halakhak ng kambal na sabay na tumutunog sa pasilyo'y ng kanyang mansyon. Ang maliliit nilang mga kamay na kumakapit sa kanyang pantalon, nagmamakaawang huwag siyang umalis papuntang opisina. Ang amoy ng baby powder na humahalo sa kanyang pabango. At pagkatapos ang apoy. Ang tawag sa telepono sa gitna ng gabi. Ang tinig ng kanyang dating asawa, si Catherine, na puno ng pagkukunwaring sindak. Ang walang tigil na pag-atungal ng mga sirena sa kanyang isipan. Ang pagdating niya sa nasusunog na bahay, huli na ang lahat. Pinigilan siyang pumasok, sinabihang para rin yun sa kanyang kapakanan. Hindi niya nakita ang mga katawan. Masyadong masakit para sa'yo, Daniel, sabi ni Catherine sa pagitan ng mga hikbi, at siya sa sobrang pagluluksa ay naniwala. Idinilat ni Daniel ang kanyang mga mata. Ang sakit ay sariwa pa rin na parang kahapon lang nangyari. Lumuhod siya sa mamasa-masang damo. Mga anak ko, bulong niya, ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Patawarin ninyo si Papa. Patawarin ninyo ako dahil hindi ko kayo nailigtas. Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi, mainit at mapait. Doon sa gitna ng kanyang pagtangis, isang tunog ang pumukaw sa kanyang pansin. Mga yabag. Magaan, mabagal, hindi yabag ng isang adulto. Nagangat siya ng tingin, ang kanyang mga mata ay namumugto. Sa di kalayuan, sa likod ng isang lumang anghel na bato, isang bata ang nakatayo. Isang batang lalaki, marahil mga 8 o 9 na taong gulang. Payat na payat ang damit, ay punit-punit at mas malaki sa kanyang katawan. Ang kanyang mga paa ay walang sapin at ang kanyang mukha ay may bahid ng dumi, ngunit ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay seryoso, malalim at tila nakakita na ng mas maraming pagdurusa kaysa sa nararapat para sa kanyang edad. Pinunasan ni Daniel ang kanyang mga luha. Naliligaw ka ba, bata? Tanong niya, sinisikap na maging mahinahon. Hindi sumagot ang bata. Sa halip humakbang ito, palapit, ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa puntod. May takot sa kanyang mukha, ngunit mayroon ding determinasyon. Huminto ito ilang talampakan mula kay Daniel. Ginoo, sabi ng bata sa isang boses na halos pabulong. Para po sa kanila bayang iyak ninyo. Kumunot ang noo ni Daniel, bahagyang nainis sa panghihimasok. Sino? Itinuro ng bata ang lapida gamit ang isang nanginginig na daliri. Sa kambal po.
Sila po, di ba? Isang kaba ang biglang dumaloy sa puso ni Daniel. Oo, sina Zoe at Ava. Mga anak ko sila. Yumuko ang bata na para bang naghahanda siyang sabihin ng isang bagay na napakabigat. Ginoo, wag po kayong umiyak dyan. Isang biglaang inis ang naramdaman ni Daniel, kahalo ng sakit. Hindi niya kailangan ng isang estranghero, lalo na ng isang bata, para sabihin sa kanya kung ano ang dapat niyang maramdaman. Wala kang naiintindihan, bata. Sabi niya, ang kanyang boses ay nagtitimpi. Namatay ang mga anak ko. Karapatan kong umiyak. Ngunit nag-angat ng tingin ng bata. Ang kanyang mga mata ay puno ng kakaibang liwanag, isang pinaghalong takot at katotohanan. Humakbang siya palapit. Pero totoo po, Ginoo. Pag-uulit niya ang kanyang boses ay mas malinaw na ngayon. Hindi po sila nandyan. Napatitig si Daniel sa kanya. Ano ang sinasabi mo? Napalunok ang bata. Lumingalinga siya sa paligid na para bang natatakot na may ibang makarinig. Pagkatapos bumalik ang tingin niya kay Daniel at binitawan niya ang mga salitang nagpayelo sa dugo sa mga ugat ng milyonaryo. Dahil nasa basurahan po sila, nawalan ng hininga si Daniel. Ang mga salita ay tumama sa kanya na parang isang malakas na suntok sa dibdib. Nagpatigil sa kanyang paghinga, nagpatigil sa tibok ng kanyang puso. Ano-anong sabi mo? Bulong niya, hindi makapaniwala sa narinig. Napaatras ang bata, nanginginig na ngayon sa takot. Pasensya na po. Pasensya na po. Ayaw ko po kayong takutin. Ngunit huli na. Ang mensahe ay tumagos na sa pader ng kanyang pagluluksa, sa kanyang luhika sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan sa loob ng 6 na buwan. Biglang tumayo si Daniel, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa halong pagkasindak at isang kakatuwang pag-asa na matagal na niyang ibinaon. Hinawakan niya ang balikat ng bata, hindi mahigpit, ngunit may diin na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ipaliwanag mo. Utos niya, ang kanyang boses ay matigas at nanginginig. Ngayon din, huminga ng malalim ang bata. Tumingin siya sa lapida pagkatapos ay kay Daniel at sinabi niya ang katotohanang matagal na niyang itinatago, ang katotohanang walang sino man ang gustong makinig. Ginoo ang mga anak ninyo, ang kambal ninyo. Napahigpit ang hawak ni Daniel. Buhay sila. At sa isang iglap, ang mundong buong ingat niyang pinagsiklop mula sa abo ng kalungkutan ay dinurog ng 2 salitang hindi niya kailanman inasahang maririnig. Ang malamig na kawalan na palagi niyang nararamdaman sa puntod ay biglang nagkaroon ng kahulugan. At ang pag-asa, ang damdaming akala niya'y patay na, ay muling nagliyab na parang isang maliit na kislap sa gitna ng napakatinding kadiliman. Nanginig ang kamay ni Daniel habang nakahawak sa payat na balikat ni Kai. Hindi ito marahas, ngunit puno ito ng bigat ng 6 na buwang, pagluluksa ng libu-libong tanong na walang sagot at ng isang nakakabaliw na kislap ng pag-asa. Ang hangin sa sementeryo ay tila mas lalong lumamig at ang bawat salita ng bata ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Buhay sila. Sino ka? Bakit mo sinasabi yan? Nanginginig na tanong ni Daniel, ang kanyang boses ay pinaghalong galit at pagsusumamo. Ang isip niya ay nag-uumpisang maghinala, isang malupit na biro, isang batang naghahanap ng pera, ngunit ang mga mata ng bata ay walang bahid ng panloloko, tanging takot at isang nakakagulat na katapatan. Napaigtad si Kai sa pagkakahawak ni Daniel, ngunit hindi siya tumakbo. Kai po ang pangalan ko. Halos pabulong niyang sagot. Hindi po ako nagsisinungaling, Ginoo. Nakita ko po sila. Binitawan ni Daniel ang bata na pahakbang paatras na para bang natutumba. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Magsalita ka. Utos niya mas mahinahon na ngayon
ngunit may diin sa bawat pantig. Sabihin mo sa akin ang lahat. Huminga ng malalim si Kai, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang malayong punto na para bang binabalikan ang isang alaala na masakit at mabigat. Gabi-gabi po ako sa basurahan. Naghahanap po ng pagkain ng kahit anong mapapakinabangan. Isang gabi mga 6 na buwan na po ang nakalipas, may naamoy akong usok. Malakas parang may nasunog na malaki. Tapos, nakarinig po ako ng yak. Isang kurot ng pamilyar na sakit ang naramdaman ni Daniel, ang amoy ng usok. Akala ko po pusa lang, patuloy ni Kai. Pero 2 po sila. Sabay. Mahina lang po parang pinipigilan. Sinundan ko po ang tunog at sa gitna ng mga bagong tapon na basura, sa ilalim ng isang sirang karton, nakita ko sila. Iyang boses ng bata ay nabasag. 2 sanggol po. Magkamukha. Nakabalot sa mga kumot na amoy usok pa. Napahawak si Daniel sa malamig na marmol ng puntod para suportahan ang sarili. Ang kanyang mga tuhod ay nanghihina. At may mga pulseras po sila sa kamay. Galing sa ospital. Kulay pink po. Nakasulat po doon. Tumingin si Kai nang diretso sa mga mata ni Daniel. Nakasulat po Zoe at Ava Aguilar. Ang pangalan, ang apelyido, ang katotohanan, para siyang sinampal. Ang lahat ng maliliit na pagdududa na pilit niyang ibinabaon ay biglang nagsiahon. Ang pagtanggi ni Catherine na ipakita sa kanya ang mga labi. Hindi mo kakayanin, Daniel. Ayokong yan ang huli mong alaala sa kanila. Ang magkasalungat na ulat, sinabi ng isang pulis na sa bahay namatay ang mga bata. Sinabi naman sa report na idineklarang patay pagdating sa klinika. Ang pagmamadali na makremate ang mga labi. Ang lahat ng yon na inakala niyang bahagi ng trahedya ay mga piraso pala ng isang masalimuot na kasinungalingan. Tumingin siya kay Kai, hindi na bilang isang batang lansangan, kundi bilang isang sugo. Maniniwala ako sa'yo. Sabi ni Daniel, ang kanyang boses ay desidido na. Nawala ang pagluluksa. Napalitan ito ng isang nag-aapoy na determinasyon. Dalhin mo ako sa kanila. Hindi na naghintay ng sagot si Daniel. Ngayon na. Tinalikuran nila ang sementeryo, ang lugar ng mga kasinungalingan, at sinimulan ang paglalakbay patungo sa isang katotohanang mas masahol pa sa kamatayan na kanyang iniyakan. Habang papalayo sila sa mga maayos na hilera ng mga puntod, ang paligid ay unti-unting nagbago. Ang mga malalawak na kalsada ay naging makikitid na eskinita. Ang mga malilinis na bangketa ay napalitan ng mga putikang daanan kung saan ang mga naglalakihang daga ay hindi na natatakot sa mga tao. Ang tanawin ay isang brutal na sampal sa realidad para kay Daniel. Ang kanyang mamahaling sapatos na katad ay lumulubog sa putik, habang ang mga paang walang sapin ni Kai ay sanay na umiiwas sa mga bubog at matutulis na bato. Kabisado ni Kai ang bawat liko, bawat madilim na sulok. Ito ang kanyang mundo. 20 minuto silang naglakad sa isang lugar na tila kinalimutan na ng gobyerno at ng Diyos. Ang amoy ng kahirapan, isang pinaghalong amoy ng maruming kanal, nabubulok na pagkain at kawalan ng pag-asa ay nanunuot sa mamahaling tela ng kanyang damit. Ngunit wala na siyang pakialam. Ang tanging nasa isip niya ay ang 2 pangalan, Zoe at Ava. Huminto si Kai sa dulo ng isang eskinita sa harap ng isang mataas na pader na semento. May isang butas sa ibaba nito, sapat lang na pagdaanan ng isang bata at ng isang taong handang yumuko. Dito po tayo, sabi ni Kai. Yumuko si Daniel at sumunod sa bata. At nang makatayo siya sa kabilang panig isang masangsang na amoy, ang sumalubong sa kanya isang amoy na napakalakas at napakasama na halos masuka siya. Isang pinaghalong amoy ng nabubulok ng kemikal at ng usok na hindi na niya malilimutan. Sa kanyang harapan
ay isang tanawing hindi niya kailanman naisip na posible. Isang bundok, hindi ng lupa kundi ng basura. Isang karagatan ng basura na umaabot hanggang sa dulo ng kanyang paningin. Mga truck na parang mga dambuhalang insekto ay walang tigil na nagbabagsak ng mga itim na plastic bag, mga burol ng pinaghalo-halong dumi plastic metal at mga basag na bagay. Sa di kalayuan, may mga haligi ng maitim na usok na umaakyat sa langit kung saan sinusunog ng mga tao ang basura para makakuha ng metal. Mga tao, mga lalaki, babae at mga batang kasing edad ni Kai ay gumagalaw na parang mga langgam sa ibabaw ng impyernong ito. Napahinto si Daniel. Nanigas ang kanyang katawan. Ang lahat ng hangin sa kanyang baga ay tila naubos. Ang lugar na ito ay isang bangungot na naging totoo. Ang katotohanang ipinangako ni Kai ay narito at ito ay mas masahol pa sa libingan. Tumingala sa kanya si Kai, nakikita ang matinding pagkasindak sa kanyang mukha. At si Daniel, sa isang boses na basag nanginginig at puno ng hindi maipaliwanag na sakit, ay nagawang magsalita. Dito. Bulong niya ang tanong ay hindi para kay Kai, kundi para sa langit, para sa kanyang sarili, para sa buong sansinukob. Dito nakatira ang mga anak ko. Tumangulang si Kai bilang sagot isang simpleng galaw na naglalaman ng bigat ng katotohanan. Pagkatapos nagsimula siyang maglakad hindi sa ibabaw ng naglalakihang bundok ng basura, kundi sa isang makitid at maputik na daanan sa gilid nito. Ang bawat hakbang niya ay tiyak at pamilyar. Para sa kanya, hindi ito impyerno. Ito ay tahanan. Sumunod si Daniel, ang kanyang isip ay parang pinupunit sa dalawa. Ang isang bahagi niya ay gustong tumakbo palayo, pabalik sa kanyang malinis at tahimik na mundo at kalimutan ang bangungot na ito. Ngunit ang mas malakas na bahagi ang puso ng isang ama ang nagtulak sa kanyang mga paa na patuloy na humakbang kahit pa ang bawat paghinga ay puno ng nakakasulasok na amoy. May mga batas po dito, Ginoo. Paliwanag ni Kai, habang naglalakad sila, ang kanyang boses ay seryoso. May mga teritoryo, may mga lugar na mapanganib lalo na sa gabi. Itinago ko po sila sa lugar na walang pumupunta. Nagpatuloy sila sa paglalakad, lumalampas sa mga taong abala, sa pagkakalkal mga mukhang pagod at walang emosyon. Walang pumansin sa kanila. Ang isang taong nakasuot sa gitna ng basurahan ay isang tanawing napakakakaiba. Ngunit sa lugar na ito, ang bawat isa ay abala sa sariling paghahanap para mabuhay. Huminto si Kai malapit sa isang tumpok ng mga luma at kinakalawang na container van na nakasalansan na parang mga higanteng block. Ito ay isang sulok na nakatago malayo sa pangunahing daanan ng mga truck. Ang hangin dito ay medyo mas malinis, ngunit ang pakiramdam ng pag-iisa ay mas matindi. Nandito na po tayo, bulong ni Kai. At noon narinig ni Daniel, isang tunog na napakahina, halos hindi marinig, sa gitna ng ingay ng hangin na nagpapalipad ng mga plastic bag. Isang mahinang hikbi, dalawang magkasabay na hikbi. Ito ang pinakamalungkot na tunog na narinig niya sa buong buhay niya. Sininyasan ni Kai si Daniel na manatili sa kanyang kinatatayuan at huwag gumalaw. Naglakad si Kai ng dahan-dahan patungo sa isang siwang sa pagitan ng dalawang container. May isang marumi at punit-punit na asul na trapal na nakatakip dito. Zoe Ava. Tawag ni Kai sa isang boses na napakalambing at puno ng pag-iingat, isang tono na hindi mo aakalaing magmumula sa isang batang namuhay sa hirap. Si Kuya Kaito, ligtas. Ang paghikbi ay huminto. Nagkaroon ng katahimikan na mas nakakabingi pa kaysa sa ingay. Pagkatapos dahan-dahang gumalaw ang trapal, isang maliit at maruming kamay ang humawak sa gilid nito at mula sa dilim dalawang pares ng naglalakihang mata ang sumilip, mga matang puno ng takot. Para kay Daniel huminto ang pag-ikot ng mundo. Huminto ang kanyang paghinga.
Ang hangin, ang amoy, ang ingay, lahat ay naglaho. Ang tanging nakikita niya ay ang dalawang mukha. Marumi, magulo ang buhok at ang kanilang mga pisngi ay bahagyang humpak dahil sa gutom. Ngunit walang duda si Daniel. Sila iyon, ang kanyang mga anghel. Ang kanyang si Zoe at Ava. Isang tunog ang kumawala sa kanyang lalamunan, isang halo ng hikbi at kaluwagan. Hindi niya napigilan ang sarili. Humakbang siya pasulong. Zoe, Ava. Bulong niya, ang kanyang boses ay basag puno ng pagmamahal at sakit na naipon sa loob ng 6 na buwan. Ang epekto ay biglaan at malupit. Ang dalawang bata ay napaatras na parang nasaktan na wala pabalik sa dilim ng kanilang taguan. Isang mahinang iyak ang narinig ni Daniel. Pagkalipas ng ilang sandali, lumabas sila ulit, ngunit sa pagkakataong ito, nakatago sila sa likod ng mga binti ni Kai. Mahigpit ang kapit sa kanyang punit-punit na shorts. Ang kanilang mga mata ay nakatutok kay Daniel, hindi na lang takot, kundi matinding sindak. Napatigil si Daniel. Ang bawat hibla ng kanyang katawan ay gustong tumakbo at yakapin sila, ngunit ang takot sa kanilang mga mata ay isang pader na hindi niya kayang sirain. Tumingin siya kay Kai. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito at sakit. Bakit, tanong niya na halos walang tunog? Lumuhod si Kai para maging ka-level ng kambal at hinaplos ang kanilang mga buhok. Natatakot po sila. Malumanay niyang paliwanag, ang kanyang boses ay para kay Daniel, ngunit ang mga mata ay nasa mga bata. Natatakot po sila sa lahat ng matatanda, maliban po sa akin. Ang mga salitang yon ay tumama kay Daniel nang mas malakas pa kaysa sa balita ng apoy, mas masakit pa kaysa sa 6 na buwang pagluluksa. Dahil ang katotohanan ito ay buhay at humihinga sa kanyang harapan. Ang sarili niyang mga anak, ang kanyang dugo, ang kanyang buhay, ay takot sa kanya. Napaluhod si Daniel sa maruming lupa. Ang lakas na nagdala sa kanya roon ay biglang nawala. Ang marangya niyang suit ay nabahiran ng putik, ngunit wala na siyang pakialam. Tinitigan niya ang dalawang maliliit na nilalang na nakakapit kay Kai, na para bang ito ang kanilang tanging kaligtasan sa buong mundo. At sa sandaling iyon, naunawaan niya. Para kina Zoe at Ava, si Kai ang kanilang tagapagligtas, at siya ang kanilang ama ay isang panganib. Walang salitang namutawi sa kanyang bibig. Tanging mga luhang tahimik na dumaloy sa kanyang mga pisngi, mga luha. Hindi na ng pagluluksa, kundi ng isang bagong uri ng sakit. Ang sakit ng pagiging isang estranghero sa sarili niyang mga anak. Lumapit si Kai ng bahagya habang ang kambal ay nanatiling nakatago sa likod niya. "Ginoo, kailangan niyo na pong umalis," sabi ng bata. "Magdidilim na po. Delikado na dito paggabi." Ayaw umalis ni Daniel. Ang pag-alis ay parang muling pag-abandona sa kanila. Ngunit nakita niya ang katwiran sa sinabi ni Kai. Ang takot sa mga mata ng kambal ay mas tumitindi habang papalubog ang araw. Ang pananatili niya ay lalo lang magpapahirap sa kanila. Dahan-dahan siyang tumayo, ang kanyang mga binti ay nanginginig. Hinarap niya ang kambal sa huling pagkakataon. "Babalik ako." Sabi niya, ang kanyang boses ay isang pangako, hindi lang sa kanila, kundi sa kanyang sarili. "Babalikan ko kayo." Tumalikod siya, at iyon ang pinakamahirap na bagay na ginawa niya sa buong buhay niya. Ang bawat hakbang palayo ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Nang makarating siya sa gilid ng basurahan, pabalik sa daanan, kung saan sila pumasok, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Sa di kalayuan, sa dulo ng isang madilim na eskinita, isang luma at puting van, walang plaka, ang nakaparada. Isang anino ang nakaupo sa driver's seat, tila nakamasid sa direksyon ng basurahan. Nagtama ang kanilang mga tingin sa loob lamang ng isang segundo. Nang muling lumingon si Daniel, mabilis itong umarangkada at nawala sa dilim. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang likuran.
Hindi lang ang kanyang mga anak ang natagpuan niya ngayon. Tila may natagpuan din siyang isang bagong panganib na nag-aabang sa mga anino. Ang biyahe pabalik sa kanyang mansyon sa Forbes Park ay parang isang panaginip na may malabong hangganan. Ang malinis na kalsada, ang mga naglalakihang puno, at ang mga eleganteng bahay ay tila mula sa ibang mundo, isang mundong hindi na niya kinabibilangan. Ang amoy ng basurahan ay nananatili sa kanyang damit, sa kanyang balat, sa kanyang kaluluwa, isang permanenteng paalala ng katotohanang natuklasan niya. Pagpasok niya sa malawak at tahimik na foyer ng kanyang bahay, sinalubong siya ng katahimikan. Ang parehong katahimikan na sa loob ng 6 na buwan ay nagdulot sa kanya ng pagdurusa. Ngunit ngayon, ito'y may dalang bagong bigat, ang bigat ng kasalanan. Paano siya nakatulog ng mahimbing sa kanyang malambot na kama habang ang kanyang mga anak ay nanginginig sa lamig sa gitna ng basura? Paano siya nakakain ng masasarap na pagkain habang sila ay nagtitiis sa mga tirang tinapay? Hindi na siya nag-abala pang magbihis. Dumiretso siya sa kanyang opisina, isang silid na napapalibutan ng mga libro at mga parangal sa negosyo. Ngunit hindi ang mga ito ang kailangan niya. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang isang numero na halos kabisado na niya. "Mang Arturo, kailangan ko po kayo. Dito sa bahay. Ngayon na." Sabi ni Daniel, ang kanyang boses ay may awtoridad na matagal nang nawala. "At dalhin niyo po ang lahat ng papeles tungkol sa sunog." Wala pang kalahating oras, dumating si Mang Arturo, isang matandang lalaki na may mga kulubot na sa mukha, ngunit may mga matang matalas pa rin. Siya ang driver at pinuno ng seguridad ni Daniel sa loob ng 20 taon, isang taong mas tapat pa sa kanyang sariling anino. Nakita niya si Daniel na lumaki nagtagumpay at ngayon nakita niya itong wasak. "Sir Daniel, ano pong nangyari?" Nag-aalalang tanong ni Mang Arturo. Napansin ang putik sa damit at ang kakaibang kislap sa mga mata ng kanyang amo. Hindi sumagot si Daniel. Itinuro niya ang isang malaking mesa. "Ilatag niyo po lahat." Isa-isang inilapag ni Mang Arturo ang mga dokumento mula sa isang kulay abong folder. Ang ulat ng bumbero, ang ulat ng pulisya, ang 2 death certificate. Kinuha ni Daniel ang death certificate ni Zoe. Binasa niya ito, hindi na tulad ng dati na ang mga salita ay lumalabo dahil sa luha. Ngayon binasa niya ito na may matalas na atensyon ng isang negosyanteng naghahanap ng butas sa isang kontrata. San Lazaro Hospital. Kumunot ang noo niya. Ang San Lazaro ay isang pampublikong ospital sa Santa Cruz, malayo sa bahay ni Catherine sa Quezon City. At higit sa lahat, hindi ito ang ospital kung saan dinadala ng kanilang pamilya ang mga bata. Sila ay may sariling mga doktor sa St. Luke's. Bakit dito sila dinala? Tanong niya sa sarili. Kinuha niya ang certificate ni Ava. Parehong ospital, parehong petsa. Ngunit may isang detalye na nagpatindig ng kanyang balahibo. Ang oras ng kamatayan, 8:47 p.m. Parehong-pareho hanggang sa huling minuto. Posible, pero sobrang perpekto. Sino ang doktor na pumirma dito? Tanong ni Daniel, itinuturo ang isang pangalan na nakapirma sa ibaba. Dr. Crispin Reyes. Hindi ko po kilala, sir, sagot ni Mang Arturo. Hindi po siya ang pediatrician ng mga bata. Sunod niyang binasa ang ulat ng bumbero. Ayon dito, ang sunog ay nagsimula dahil sa isang faulty electrical wiring sa silid ng mga bata. Ngunit naaalala niya isang buwan. Bago ang insidente, personal niyang pinangasiwaan ang pag-aayos ng buong electrical system ng bahay na yon. Imposible. May mali dito, Mang Arturo. Sabi ni Daniel, ang kanyang boses ay halos pabulongi. Lahat ng ito parang isang palabas. Habang nakatitig sila sa mga papeles, biglang tumunog ang telepono ni Daniel. Nakarehistro ang pangalan ni Catherine. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib.
Sinagot niya ito inilagay sa loudspeaker. Daniel, kumusta ka? Ang boses ni Catherine ay malambing at puno ng pekeng pag-aalala. Linggo ngayon. Alam kong mahirap na araw ito para sa'yo. Iniisip kita. Napatingin si Daniel kay Mang Arturo, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Huminga siya ng malalim para pakalmahin ang sarili. Okay lang ako, Catherine. Sigurado ka? Baka gusto mong mag-usap tayo, magkape? Ayokong nag-iisa ka sa ganitong araw. Patuloy nito ang bawat salita ay parang isang patak ng lason. Hindi na. Marami akong ginagawa. Maikling sagot ni Daniel, pinipigilan ang sarili na sumabog. Sige, kung yan ang gusto mo, mag-iingat ka ha, sabi ni Catherine bago ibaba ang telepono. Katahimikan. Pagkatapos sinabi ni Daniel kay Mang Arturo, paimbestigahan niyo ang doktor na yan. Alamin niyo ang lahat tungkol sa kanya at alamin niyo kung nasaan si Catherine ngayon. Tumango si Mang Arturo at akmang aalis na nang biglang tumunog ang telepono ni Daniel. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan niya ito. 2 pangungusap lang. Tigilan mo na ang paghalongkat sa nakaraan. Baka pagsisihan mo. Ipinakita niya ang mensahe kay Mang Arturo. Ang mukha ng matanda ay biglang naging seryoso. Sir, ito na po ay isang banta. Hindi natakot si Daniel. Sa halip isang kakaibang kalinawan ang bumalot sa kanya. Ang takot na nararamdaman ng nagpadala ng mensahe ay kumpirmasyon na nasa tamang landas siya. May itinatago sila at malapit na niyang matuklasan kung ano yon. Samantala, sa isang marangyang penthouse sa Bonifacio Global City, ibinaba ni Catherine ang kanyang telepono matapos kausapin si Daniel. Ang malambing niyang mukha ay biglang naging malamig at matigas. Kinuha niya ulit ang telepono at tinawagan ang isa pang numero. Jason? Sabi niya sa kausap, walang anumang emosyon. Nagsisimula na siyang magtanong. May naramdaman akong kakaiba sa boses niya. May narinig na tawa mula sa kabilang linya. Hayaan mo siya, pinsan. Anong magagawa niya? Patay na ang mga bata. Siguraduhin mo lang, mariing sabi ni Catherine. Bantayan mo siya. Bawat galaw niya. Ayokong magkaroon ng anumang problema. Malinaw. Oo naman, Kath. Ako ang bahala. Sagot ng boses. Ibinaba ni Catherine ang telepono at humigop mula sa kanyang baso ng alak. Tumingin siya sa malawak na tanawin ng syudad mula sa kanyang bintana. Ang lahat ay naayon sa kanyang plano. Isang maliit na aberya lang ang kailangan niyang ayusin. At si Daniel ang aberyang iyon. Kinabukasan hindi pumasok sa opisina si Daniel. Ang banta sa text message, sa halip na takutin siya, ay nagsilbing gasolina sa nag-aalab niyang determinasyon. Kung sino man ang nasa likod nito, natatakot. At iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas. Kailangan niyang harapin ang sentro ng lahat ng kasinungalingan si Catherine. Hindi siya tumawag. Hindi siya nag-text. Sakay ng ibang sasakyan, hindi ang karaniwan niyang ginagamit. Nagmaneho siya papunta sa penthouse ni Catherine. Ang bawat metro na kanyang tinatahak ay nagpapatibay sa kanyang desisyon. Sa isip niya, paulit-ulit niyang inensayo ang mga tanong, ang mga akusasyon. Pagdating niya sa lobby ng marangyang condominium, hinarang siya ng security. Ngunit ang pangalang Daniel Aguilar ay may bigat pa rin. Agad siyang pinapasok. Habang paakyat ang elevator, ramdam niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso, hindi sa takot, kundi sa galit. Tumunog ang doorbell. Ilang saglit pa bumukas ang pinto. Nakatayo roon si Catherine. Suot ang isang sutlang roba. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo pa na parang kagigising lang. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagkagulat na agad na palitan ng isang nangiti na puno ng pag-aalala. Daniel, anong ginagawa mo dito? May problema ba? Tanong niya, ang kanyang boses ay malambing, handang gampanan ang kanyang papel. Hindi niya pinansin ang tanong. Pumasok siya sa loob, ang kanyang presensya
ay agad na pumuno sa malawak na sala. Kailangan nating mag-usap, Catherine. Isinara ni Catherine ang pinto, ang kanyang nangiti ay bahagyang nawala. Tungkol saan, Daniel, tinatakot mo ako? Humarap si Daniel sa kanya, ang kanyang mga mata ay matalas na parang kutsilyo. Tungkol sa mga anak natin. Tungkol sa pagkamatay nila. Isang pekeng sakit ang gumuhit sa mukha ni Catherine. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Daniel, please. Huwag ngayon. Sobrang sakit pa rin. Masakit. O baka naman natatakot ka? Diretsahang sabi ni Daniel. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang kopya ng death certificate. Sino si Dr. Crispin Reyes? Bakit sa San Lazaro Hospital dinala ang mga anak ko at hindi sa St. Luke's, kung saan naroon ang lahat ng records nila? Natigilan si Catherine sa isang iglap na wala ang kanyang pagkukunwari. Ngunit mabilis siyang nakabawi. Anong sinasabi mo? Ganon ang nangyari sa gitna ng kaguluhan, doon sila dinala ng mga paramedic. Anong gusto mong gawin ko? Makipagtalo pa sa kanila habang nag-aagaw buhay ang mga anak natin. Ang kanyang boses ay tumaas puno ng mukong akusasyon. Hindi sila nag-agaw buhay, Catherine, dahil hindi sila namatay? Sigaw ni Daniel, hindi na napigilan ang sarili. Natawa si Catherine, isang tawang mapait at puno ng pangiinsulto. Nababaliw ka na ba, Daniel? Dahil ba sa pagluluksa? Baka kailangan mo ng tulong. Baka kailangan mong magpatingin sa... Huwag mong ibahin ang usapan. Putol ni Daniel, humakbang siya palapit. Nakita ko sila. Buhay ang mga anak natin. Buhay sina Zoe at Ava. Ang sala ay napuno ng isang mabigat na katahimikan. Ang mukha ni Catherine ay namutla. Ang maskara niya ay tuluyang nalaglag. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng pekeng awa, ay napalitan ng malamig na galit at takot. Saan mo narinig ang kalokohang yan? Mariin niyang tanong, ang bawat salita ay may diin. Sinong naglagay ng basurang yan sa isip mo? Hindi mahalaga kung sino. Ang mahalaga ay ang katotohanan. Bakit mo ito ginawa? Catherine, bakit mo itinago ang sarili mong mga anak? Dito na sumabog si Catherine. Ang kanyang takot ay naging purong galit. Ginawa wala akong ginawa. Sigaw niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong penthouse. Wala kang karapatan na pumasok dito at pagbintangan ako ng ganito. Ako ang ina. Ako ang nagdala sa kanila sa sinapupunan ko. Ako ang halos mamatay sa sunog na yon habang ikaw nasaan ka. Nagtatrabaho para sa pamilya natin, isang pamilyang sinira mo. Ganting sigaw ni Daniel. Pamilya. Matagal nang wala yon, Daniel, matagal na. Lumapit siya sa isang maliit na mesa sa tabi, kinuha ang isang baso ng tubig. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Pumunta ka sa puntod nila, Daniel. Umiyak ka doon, pero huwag na huwag mo akong guguluhin sa kabaliwan mo. Hindi ako baliw. At hindi na ako babalik sa puntod na yon dahil walang laman yon. Sabihin mo sa akin ang totoo. Catherine, para sa kapakanan ng mga anak natin, magsalita ka. Pagpipilit ni Daniel, wala kang karapatan. Sa isang mabilis na galaw na hindi inaasahan ni Daniel, ibinuhos ni Catherine ang laman ng baso diretso sa kanyang mukha. Malamig. Nakakagulat. Ang tubig ay tumulo mula sa kanyang buhok, sa kanyang pisngi, sa kwelyo ng kanyang mamahaling polo. Nanatili siyang nakatayo roon, basang-basa, natigilan sa ginawa nito. Umalis ka na. Sigaw ni Catherine, ang kanyang dibdib ay umaakyat baba, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Umalis ka na. Bago pa ako tumawag ng security, ginugulo mo ang pagluluksa ko. Sinisira mo ang alaala ng mga anak natin. Ang kanyang pag-arte ay napakagaling. Ang kanyang mga luha, ang nanginginig niyang boses, ang kanyang galit. Lahat ay perpekto. Sa isang saglit, kung hindi lang nakita ni Daniel ang kanyang mga anak, marahil
ay naniwala pa siyang siya nga ang nababaliw. Tumalikod si Daniel hindi dahil natalo siya, kundi dahil alam niyang wala na siyang makukuha sa ngayon. Naglakad siya patungo sa pinto basang-basa at napahiya ang bawat hakbang ay mabigat. Ngunit bago niya buksan ang pinto, lumingon siya. Sa gitna ng kanyang galit napansin ni Catherine ang isang bagay. Ang kanyang sutlang roba ay bahagyang nahawi sa kanyang braso at doon sa kanyang pulso may isang manipis na pulang guhit, isang bagong kalmot. Ang parehong kalmot na pilit niyang itinatago kanina. Isang kalmot na hindi galing sa apoy, kundi parang galing sa isang pagpupumiglas. Nagkatinginan sila. Alam ni Daniel na nagsisinungaling si Catherine at alam ni Catherine na alam ni Daniel. Isinara ni Daniel ang pinto sa likuran niya at sa loob ng penthouse na wala ang lahat ng emosyon sa mukha ni Catherine. Kinuha niya ang kanyang telepono, ang kanyang mga daliri ay mabilis na nagdial. "Jason," sabi niya, ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo. Pumunta siya dito. Alam na niya. Hindi ko alam kung paano, pero alam na niya. Hanapin mo ang mga batang yan. Hanapin mo sila ngayon din bago niya sila makuha. Ang komprontasyon nila ni Catherine ay nag-iwan kay Daniel ng dalawang bagay, isang basang damit at isang matibay na katiyakan. Ang galit ni Catherine, ang kanyang pag-arte, at lalo na ang kalmot sa kanyang pulso ay mga piraso ng ebidensya na hindi maitatago ng anumang kasinungalingan. Wala na siyang pakialam sa mga papeles o sa mga pekeng luha. Ang kailangan niyang gawin ay bumalik sa nag-iisang katotohanan na mahalaga ang kanyang mga anak. Kinabukasan ng hapon, sinadya niyang huwag pumunta sa umaga para hindi makatawag ng pansin. Dala ang dalawang malalaking paper bag, muli niyang tinahak ang daan patungo sa basurahan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. Kasama niya si Kai. "Ginoo, sigurado po kayo dito?" tanong ni Kai. Habang naglalakad sila, tinitingnan ang dala-dala ni Daniel. Ang isang bag ay puno ng malinis na deboteng tubig, mga juice box at mga tinapay na nakabalot pa sa plastik. Ang isa naman ay naglalaman ng 2 pares ng maliliit na damit, mga t-shirt na may larawan ng mga bulaklak at malambot na pantalon. Kailangan nilang kumain ng maayos, Kai, at kailangan nilang magpalit ng damit. Sagot ni Daniel, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Dumaan ulit sila sa pamilyar na landas sa gitna ng amoy at ingay ng basurahan. Ngunit ngayon, hindi na ito kasing sama para kay Daniel. Ang lugar na ito, kahit gaano pa karumi, ay ang naging kanlungan ng kanyang mga anak. May utang na loob siya rito. Nang marating nila ang taguan sa likod ng mga container van, mas maingat na sila. Hinayaan ni Daniel na mauna si Kai. "Zoe Ava, si Kuya Kai to," malambing na tawag ng bata. Ilang sandali ng katahimikan pagkatapos ay dahan-dahang gumalaw ang trapal. Sumilip muna ang isang pares ng mata, pagkatapos ay ang isa pa. Nang makita nilang si Kai lang, mas lumabas sila, ngunit nanatiling malapit sa kanilang taguan. Nang makita nila si Daniel sa likuran ni Kai, bahagya silang napaatras, ngunit hindi na tulad ng dati na puno ng sindak. Ngayon, may bahid ng kuryosidad sa kanilang mga mata. Naupo si Daniel sa isang malinis na karton na inilatag ni Kai ilang metro ang layo sa kanila. Hindi siya nagsalita, hindi siya gumalaw. Hinayaan niyang si Kai ang gumawa ng unang hakbang. Kinuha ni Kai ang isang supot ng tinapay at isang juice box. Dahan-dahan siyang lumapit sa kambal. "Tingnan niyo," sabi niya, "masarap to. Malambot." Kinuha ito ni Zoe, ang mas matapang sa dalawa. Inamoy muna niya pagkatapos ay kinagatan. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nanlaki sa sarap. Agad namang sumunod si Ava. Sa loob ng ilang minuto, tahimik nilang inubos ang pagkain. Ang kanilang mga maliliit na pisngi ay puno ng tinapay. Para kay Daniel, iyon ang pinakamagandang tanawin sa buong mundo. Pagkatapos kumain, inilabas ni Kai ang mga damit. Inilatag niya ang isang rosas na t-shirt sa harap ni Ava. Hinawakan ito ng bata.
Ang lambot ng tela ay tila isang bagong karanasan para sa kanyang mga daliri na sanay sa magaspang na kumot at maruruming basahan. Isang maliit halos hindi mapansing ang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Noon, nagsalita si Daniel sa isang boses na napakahina at napakalumanay. May isang kwento tungkol sa dalawang bituin na magkamukha noong unang panahon sa isang malayong kalawakan. Nagsimula siyang ikwento ang isang fairy tale na madalas niyang ibinubulong sa tiyan ni Catherine nung buntis pa ito. Isang kwentong siya mismo ang gumawa para lamang sa kanyang kambal. Ang mga bata na abala sa kanilang bagong damit ay biglang natigilan. Itinaas nila ang kanilang mga ulo. Ang boses ni Daniel, ang tono, ang ritmo ng kanyang pagkukwento. Tila may isang bagay sa kanilang memorya na naantig. Si Ava ang mas mahiyain ay dahan-dahang lumapit. Hindi diretso kay Daniel kundi sa isang tabi, umupo siya sa lupa. Ilang talampakan mula sa kanyang ama at nakinig. Ito ang pinakamalaking hakbang na ginawa niya. Para kay Daniel, ito ay isang himala. Patuloy siya sa pagkukwento, ang kanyang puso ay puno ng nag-uumapaw na emosyon. Ang dalawang bituin sa kwento ay nagkahiwalay, naligaw sa dilim, ngunit sa huli, dahil sa liwanag na taglay nilang pareho, muli nilang natagpuan ang isa't isa. Samantala, sa di kalayuan sa likod ng isang mataas na tumpok ng basura, isang lalaki ang nakatayo. Hawak ang isang pares ng binoculars. Si Jason. Bawat galaw ni Daniel, bawat reaksyon ng mga bata ay kanyang minamasdan. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial. Nandito siya kasama ng mga bata. Ulat niya kay Catherine at mukhang nakukuha na niya ang loob nila. Imposible, sagot ni Catherine mula sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay may bahid ng pag-aalala. Huwag mong hayaang mailabas niya sila dyan. Gawin mo ang lahat, pero huwag kang magpapakita. Nang matapos ang kwento, isang komportableng katahimikan ang bumalot sa kanila. Oras na para umalis. Tumayo si Daniel. Babalik ako bukas. Pangako niya. Habang naghahanda silang umalis, si Kai sa kanyang pag-ikot ay aksidenteng natapakan ng isang bagay sa putik malapit sa pasukan ng taguan. Isang bagay na kumislap nang tamaan ng papalubog na araw. Yumuko siya at dinampot ito. Ipinakita niya ito kay Daniel. Ano po to, Ginoo? Napatitig si Daniel sa maliit na bagay sa palad ni Kai. Ang kanyang hininga ay biglang naipit sa kanyang lalamunan. Ito ay isang hikaw. Isang maliit na hikaw na may kumikinang na diamante. Nanginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha ito. Hindi siya maaaring magkamali. Kilalang kilala niya ang hikaw na yon. Ito ang kapares ng hikaw na suot ni Catherine noong huli silang magkita. Isa ito sa mga paborito nito, isang regalong ibinigay niya noong kanilang anibersaryo. Ang ibig sabihin nito, si Catherine nagpunta dito, sa mismong lugar na ito. Ang kanyang pekeng pagkasindak, ang kanyang mga luha, lahat ay isang malaking kasinungalingan. Hindi lang niya alam ang tungkol dito. Siya mismo ay naging bahagi nito. Ang piraso ng pag-asa na naramdaman niya kanina ay biglang nabahira ng isang madilim at nakakatakot na katotohanan. Ang kanyang kaaway ay mas malapit at mas malupit kaysa sa kanyang inaakala. Hawak-hawak ni Daniel ang maliit na hikaw habang naglalakbay sila, pabalik ang malamig na metal at matulis na diamante ay parang tumutusok sa kanyang palad. Ito na ang pisikal na ebidensya, ang hindi maikakailang patunay na si Catherine ay nagtungo sa impyernong yon. Ang bawat kasinungalingan na binitawan nito ay unti-unting gumuho sa kanyang isipan, inilalantad ang isang katotohanang mas madilim pa kaysa sa kanyang pinakamasamang bangungot. Ginoo, ayos lang po kayo? Tanong ni Kai, napansin ang biglang pagbabago sa kilos ni Daniel. Ang kaninang kalmado at masayang mukha
ay napalitan ng isang maskara ng malamig na galit. Hindi Kai, hindi ayos, sagot ni Daniel. Ang kanyang bighating ay matigas. Pero magiging maayos din ang lahat. Pag-uwi, hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Ipinatawag niyang muli si Mang Arturo at ipinakita ang hikaw. Ang matanda ay napailing na lang ang kanyang muka, ay nagpakita ng matinding pagkadismaya. Walang duda, sir. Kay Ma'am Catherine po iyan. Kumpirma niya. Kailangan nating malaman ang lahat, utos ni Daniel. Hindi lang tungkol sa doktor, tungkol kay Catherine. Saan siya nagpupunta? Sino ang mga kinakausap niya? At higit sa lahat ang kanyang pera. Bawat sentimo, Mang Arturo. Kinabukasan habang si Daniel ay pilit na pinapakalma ang sarili, sa pag-asam na muling makita ang kanyang mga anak, si Mang Arturo at ang kanyang mga tauhan ay kumilos na parang anino. Gamit ang kanilang mga koneksyon at karanasan, sinimulan nilang buksan ang lihim na buhay ni Catherine. Ang mga natuklasan nila ay mabilis at nakakagulat. Si Catherine ay may mga pagkakautang. Malalaking pagkakautang sa mga kasino at sa mga taong hindi mo gugustuhing maging kaaway. Bukod pa roon, lingid sa kaalaman ni Daniel, dahan-dahan nitong inililipat ang malaking halaga ng kanilang conjugal funds sa isang offshore account sa ilalim ng ibang pangalan. Ang sunog ay hindi lang para itago ang mga bata. Ito ay ang perpektong distraksyon. Sa pagkamatay ng mga tagapagmana at sa posibleng pagkawala sa sarili ni Daniel dahil sa trahedya, si Catherine ay magkakaroon ng kontrol sa malaking bahagi ng kanilang yaman. Ito ay isang detalyadong plano para tumakas isang plano na kinabibilangan ng pagtatapon sa sarili niyang mga anak. Ang lahat ng ito, dahil lang sa pera? Bulong ni Daniel habang tinitingnan ang mga bank statement. Ang sakit ay napalitan ng pagkasuklam, ngunit ang panganib ay hindi lang nasa nakaraan. Ito ay nasa kasalukuyan. Nang gabing iyon, habang nasa kanyang opisina sa bahay at pinag-aaralan ang mga dokumento, isang malakas na tunog ang yumanig sa katahimikan ng mansyon. Isang tunog ng nababasag na salamin. Agad na tumayo si Daniel, ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. Sumigaw si Mang Arturo mula sa ibaba. Sir, huwag po kayong lalabas. Kasunod noon ay ang tunog ng alarm system ng bahay. Narinig ni Daniel ang mga yabag na tumatakbo isang komosyon sa unang palapag at pagkatapos ay katahimikan. Pagbaba niya kasama ang dalawang security guard, nakita nila ang isang bintana sa sala na basag. Ang mga gamit ay nagkalat, mga drawer ay nakabukas, mga una ng sofa ay nasa sahig. May naghalughog. Hindi ito isang ordinaryong pagnanakaw. Alam na alam ng kung sino mang pumasok kung ano ang hinahanap. Ang folder, sir. Sabi ni Mang Arturo, itinuturo ang mesang pinaglalagyan nila ng mga ebidensya kanina. Wala na ang folder. Ang mga kopya ng death certificate, ang ulat ng pulisya, ang mga bank statement, lahat ay kinuha. Tumayo si Daniel sa gitna ng gulo, hindi takot kundi galit. Ito na ang desperadong hakbang. Alam na ni Catherine na alam na niya. At ngayon, sinusubukan nitong burahin ang lahat ng ebidensya. Isang malamig na katotohanan ang tumama sa kanya na parang kidlat. Kung kaya nilang pasukin ang kanyang bahay na may mahigpit na seguridad, ano pa kaya ang kaya nilang gawin sa dalawang batang walang kalaban-laban sa gitna ng basurahan? Mang Arturo, ihanda niyo ang sasakyan. Ngayon na. Utos niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa urgensya. Pero sir, gabi na po. Delikado. Mas delikado kung hindi tayo pupunta. Sigaw ni Daniel, kinuha ang susi ng kotse at tumakbo palabas. Si Kai, kailangan niyang tawagan si Kai, ngunit naiwan niya ang kanyang telepono sa loob. Wala ng oras. Mabilis nilang tinahak ang madilim na kalsada ng Maynila. Ang bawat pulang ilaw sa trapiko ay parang isang walang katapusang paghihintay. Ang isip ni Daniel ay lumilipad puno ng mga nakakatakot na imahe. Paano kung naunahan na sila? Paano kung
Nang marating nila ang gilid ng basurahan ng kadiliman, ay mas makapal, mas mapanganib. Tanging ang ilaw mula sa buwan at sa mga malalayong siga ang nagsisilbing gabay. "Ako na lang po ang papasok, sir. Dito na lang ba kayo?" sabi ni Mang Arturo. "Hindi. Mga anak ko sila." Matigas na sagot ni Daniel. Mabilis silang naglakad. Halos takbuhin na nila ang pamilyar na daanan. Ang katahimikan ng lugar sa gabi ay nakakabingi, mas nakakatakot kaysa sa ingay nito sa umaga. Pagdating nila sa taguan sa likod ng mga container, isang tanawin ng pagkawasak ang sumalubong sa kanila. Ang asul na trapal ay punit-punit na kasabit na parang isang basahan. Ang mga karton na nagsisilbing kanilang higaan ay nagkalat. Ang mga damit na ibinigay ni Daniel ay tinapak-tapakan sa putik. At ang lugar kung saan dapat naroon ang kanyang mga anak ay walang laman, walang iyak, walang anino, walang kahit anong senyales ng buhay. Sa mamasa-masang lupa, nakita ni Daniel ang malinaw na bakas. Mga bakas ng maliliit na paa na tila kinaladkad. At sa tabi nito mga malalaking bakas ng sapatos ng isang lalaki. Nawala ang lahat ng lakas sa kanyang mga tuhod. Napaluhod siya sa putik sa gitna ng mga sirang gamit. Ang kanyang isip ay ayaw tanggapin ang nakikita. "Zoe! Ava!" Bulong niya sa kawalan. Sila ay nawawala. At sa pagkakataong ito, maaaring tuluyan na. Isang sigaw ang kumawala mula sa lalamunan ni Daniel. Isang sigaw na hindi niya alam na kaya niyang gawin. Isang tunog na puno ng purong sakit at pagkasindak, umalingaw-ngaw ito sa nakakabinging katahimikan ng basurahan sa gabi. Ang kanyang mga kamay ay kumuyom sa putik na para bang sa paggawa noon ay mapipigilan niya ang pagguho ng kanyang mundo. "Sir Daniel, kumalma po kayo." Sigaw ni Mang Arturo. Lumuhod sa tabi niya, sinusubukang hawakan ang kanyang balikat. Ngunit hindi siya nakikinig. Ang kanyang mga mata ay ligaw, naghahanap sa dilim, umaasa na ito ay isang masamang panaginip lang. Wala na sila. Paulit-ulit niyang bulong, ang kanyang boses ay basag. "Kinuha na nila ang mga anak ko." Bigla mula sa isang madilim na sulok, sa di kalayuan, may gumalaw. Isang maliit na anino. "Gino." Ang boses na yon. Si Kai. Lumabas siya mula sa likod ng isang tumpok ng mga gulong. Ang kanyang mukha ay puno ng luha at takot. Tumakbo siya palapit kay Daniel. Nakita ko po sila." Humihikbing sabi ng bata. May dumating na lalaki. Malaki po siya. Pilit niya pong kinukuha sina Zoe at Ava. Agad na tumayo si Daniel, hinawakan si Kai sa magkabilang balikat. "Nasaan sila ngayon? Nasaan, Kai? Nakita mo ba kung saan sila dinala?" Umiling si Kai, ang kanyang mga luha ay tuloy-tuloy sa pag-agos. "Hindi po. Tumakbo po sila. Natakot po sila sa lalaki. Tumakbo po sila doon." Itinuro ni Kai ang isang direksyon na hindi pa nila napupuntahan, ang pinakaloob at pinakamadilim na bahagi ng basurahan, kung saan ang mga bundok ng basura ay mas matataas at mas delikado. Isang lugar na kahit si Kai ay iniiwasan. Sinubukan ko po silang sundan, pero ang dilim po, natakot po ako. Isang maliit na kislap ng pag-asa ang sumilay sa puso ni Daniel. Buhay pa sila, nagtatago. Mang Arturo, ang flashlight. Mabilis na utos ni Daniel. Inabot ng matanda ang dalawang malalakas na flashlight. Ang kanilang mga sinag ay humiwa sa kadiliman. Ipinapakita ang isang daanan na puno ng mga bubog, matutulis na metal, at hindi matatag na mga tumpok ng basura. "Dito po." Sabi ni Kai, pinupunasan ang kanyang mga luha at pinapalitan ng determinasyon. "Nakita ko po ang bakas nila." Sinimulan nilang tatlo ang pagtugis. Si Kai, ang nangunguna, ang kanyang mga mata, ay sanay sa paghahanap ng mga senyales sa lupa na hindi makikita ng ordinaryong tao. Dito po may bakas ng maliit na tsinelas. At dito, parang nadulas si Ava.
Sinusundan ni Daniel ang bawat itinuturo ni Kai, ang kanyang puso ay kumakarera sa bawat hakbang. Ang bawat anino ay tila isang panganib. Ang bawat kaluskos ay tila boses ng kanyang mga anak. Lumalalim sila sa puso ng basurahan. Ang hangin ay mas mabigat, ang amoy ay mas masangsang. Ang mga bundok ng basura sa kanilang paligid ay parang mga dambuhalang natutulog, handang gumuho anumang oras. Doon, sigaw ni Kai itinuturo ang isang makitid na siwang sa pagitan ng dalawang naglalakihang pader na gawa sa pinagsiksik na metal at basura. Pumasok po sila dyan. Ang lugar ay mukhang mapanganib. Isang maling galaw lang ay maaaring maging sanhi ng pagguho, ngunit wala ng urungan. Mag-ingat kayo, babala ni Mang Arturo. Pumasok sila sa makitid na daanan. Ang sinag ng kanilang mga flashlight, ang tanging liwanag. Ang hangin ay malamig at amoy kalawang. Habang naglalakad sila, may narinig silang isang tunog. Isang mahinang pag-iyak. Napahinto silang lahat. Pinakinggan nilang mabuti. Muli itong narinig. Isang pag-iyak na pinipigilan. Ang iyak ng isang batang natatakot. "Zoe!" Bulong ni Daniel. Mabilis ngunit maingat silang naglakad patungo sa direksyon ng tunog. Sa dulo ng makitid na daanan may isang maliit na espasyo, isang uri ng kuweba na nabuo mula sa mga nagpatong-patong na basura. At doon sa sulok, nakita nila sila. Magkayakap, nanginginig sa takot at lamig. Si Zoe ay umiiyak ng tahimik, habang si Ava ay nakayakap sa kanya. Ang kanyang mga mata ay malaki at alerto sa dilim. Ngunit hindi sila nag-iisa. Sa harap nila nakatalikod, may isang malaking anino ng isang lalaki. Ang parehong malaking lalaki na inilarawan ni Kai. Nakaupo ito, tila may hinahanap sa lupa, sa harap ng mga bata. Siya ang dahilan kung bakit hindi makalabas ang kambal. Kinorner niya sila. "Shhh! Huwag kayong maingay." Narinig nilang sabi ng lalaki. Ang kanyang boses ay magaspang at nakakatakot. "Ibibigay ko kayo sa nanay niyo. Matutuwa yon." Nang marinig ang salitang nanay, mas lalong napahigpit ang yakap ng kambal at mas lumakas ang yak ni Zoe. Ang dugo ni Daniel ay kumulo. Bago pa man makapag-isip si Mang Arturo ng plano, isang galit na hindi pa nararamdaman ni Daniel sa buong buhay niya ang bumalot sa kanya. Hindi na siya ang milyonaryo, ang negosyante. Isa na lang siyang ama na pinoprotektahan ng kanyang mga anak. "Bitawan mo sila." Ang sigaw ni Daniel ay yumanig sa maliit na espasyo. Nagulat ang lalaki. Mabilis siyang lumingon. Sa pagtama ng ilaw ng flashlight sa kanyang mukha, nakita nila ang isang pamilyar na mukha. Ang pinsan ni Catherine, si Jason. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkagulat at galit. "Aguilar!" Sigaw niya. Mabilis na tumayo si Jason, ngunit hindi para tumakbo. Dumampot siya ng isang mahabang tubo na kinakalawang mula sa sahig. Matigas, mabigat at nakamamatay. "Hindi mo na dapat sila nakita," sabi ni Jason. Ang kanyang boses ay puno ng pagbabanta habang dahan-dahan siyang lumalapit kay Daniel. "Pero dahil nandito ka na, siguro dapat isama na lang kita sa kanila." Sa ilalim ng lahat ng basurang ito, humarang si Daniel sa pagitan ni Jason at ng kinaroroonan ng kanyang mga anak. Ang takot ay naroon, ngunit mas nangingibabaw ang galit. Ang paghaharap na ito ay hindi na maiiwasan. Buhay ang magiging kapalit. Ang hangin sa loob ng maliit na espasyo ay biglang naging siksik at mabigat. Ang tanging maririnig ay ang mabibigat na paghinga ni Daniel at Jason at ang mahinang paghikbi ng kambal sa likuran. Ang sinag ng mga flashlight ay lumikha ng mga gumagalaw na anino sa mga pader ng basura na ginagawang mas nakakatakot ang eksena. "Jason, itigil mo na to," maringis sabi ni Daniel. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang gilid. "Hayaan mo na ang mga bata." Tumawa si Jason, isang tawang magaspang at walang kagalakan. "At bakit ko gagawin yon?
para bumalik ka sa pulis, para masira ang lahat ng plano ni Catherine, hindi Aguilar. Dito na magtatapos ang lahat. Sa isang mabilis na kilos, iwinasiwas ni Jason ang tubong bakal, direktang patama sa ulo ni Daniel. Mabilis na nakaatras si Daniel, ang tubo ay dumaan sa hangin, ilang pulgada lang mula sa kanyang mukha. Ang lakas ng paghampas ay yumanig sa isang kalapit na tumpok ng metal, lumikha ng isang malakas na kalampag. Mang Arturo, ilabas niyo ang mga bata. Sigaw ni Daniel habang iniiwasan ng isa pang atake. Mabilis na kumilos si Mang Arturo. Nilapitan niya ang kambal, ngunit si Jason na parang isang mabangis na hayop ay humarang. Walang aalis. Habang ang atensyon ni Jason ay na kay Mang Arturo, sinamantala ni Daniel ang pagkakataon. Dinamba niya si Jason mula sa gilid. Bumagsak silang dalawa sa sahig na puno ng dumi at bubog. Nagsimula ang isang marahas na pagugulong. Si Daniel ay mas malakas sa pangangatawan dahil sa kanyang disiplina, ngunit si Jason ay mas sanay sa ganitong uri ng laban, marumi, walang awa at desperado. Isang suntok mula kay Jason ang tumama sa panga ni Daniel, nagdulot ng sakit na lumaganap sa kanyang mukha. Gumanti si Daniel ng isang malakas na tulak na naghiwalay sa kanila. Pareho silang mabilis na tumayo, hinihingal. Nakita ni Kai ang kanyang pagkakataon. Habang ang dalawang lalaki ay nakatutok sa isa't isa, ang maliit na bata ay kumilos ng may talinong. Hindi mo aakalain sa kanyang edad. Dahan-dahan siyang dumampot ng isang basag na bote ng beer. Hindi para gamitin bilang sandata. May iba siyang plano. Tulong, sigaw ni Kai. Sa abot ng kanyang makakaya, ang kanyang tinig ay tumagos sa makitid na daanan. Pagkatapos sa lahat ng kanyang lakas, ibinato niya ang bote sa isang tumpok ng mga lata at bakal sa labas ng kuweba. Klaan G, ang ingay ay nakakabingi at biglaan. Nagulat si Jason, ang kanyang atensyon ay napunta sa pinanggalingan ng tunog. Iniisip na may mga paparating na tao. Iyon lang ang pagkakataong kailangan ni Daniel. Sa paglingon ni Jason, isang malakas na suntok mula kay Daniel ang sumalubong sa kanyang tiyan. Napahiyaw sa sakit si Jason na bitawan ang tubong bakal at napaluhod. Mabilis na kinuha ni Daniel ang tubo at itinapon ito sa malayo. Kay ngayon na, sigaw ni Daniel. Mabilis na hinila ni Kai ang kambal habang si Mang Arturo ay nagsisilbing panangga. Tumakbo sila palabas ng makitid na daanan papalayo sa panganib. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Mula sa dilim ng pasukan, isang pamilyar na puting van ang humarurot. Ang mga gulong nito ay dumudurog sa mga basura. Huminto ito nang may malakas na preno. Ang mga headlight nito ay tumutok sa kanila na parang mga mata ng isang halimaw. Bumukas ang pinto sa gilid at mula roon ay bumaba si Catherine. Ang kanyang mamahaling damit ay gusot, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang mukha ay hindi na nagtatago sa likod ng maskara. Ito ay ang mukha ng isang taong nasukol, isang taong handang gawin ang lahat para makatakas. Daniel, sigaw niya, ang kanyang boses ay puno ng lason. Ibigay mo sa akin ang mga bata. Hindi na sila sayo, Catherine. Sagot ni Daniel, humarang sa pagitan niya at ng kanyang mga anak na ngayon ay nasa likod na ni Mang Arturo. Mga pabigat lang sila. Sigaw ni Catherine, ang kanyang mga salita ay tumatama na parang mga latigo. Sinira nila ang buhay ko, ang mga plano ko. Dapat noon pa sila nawala. Sa kanyang pagkataranta, tumakbo siya hindi papunta kay Daniel, kundi papunta kay Ava na pinakamalapit sa kanya. Susunggaban na sana niya ang braso ng bata. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang mga kamay, isang anino ang humarang. Si Daniel. Hinawakan niya ang braso ni Catherine. Ang kanyang pagkakahawak ay mahigpit na parang bakal. Nagkatinginan sila, ang dating mag-asawa, ngayon ay mortal na magkaaway sa gitna ng basurahan. Para sa mga anak ko. Sabi ni Daniel, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng lahat ng sakit at galit na kanyang tiniis. At isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Catherine. Ang tunog ay yumanig sa katahimikan.
Napaatras si Catherine, hawak ang kanyang namumulang pisngi, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwala. Sa parehong sandali, isang tunog ang pumunit sa gabi, isang tunog na mas malakas at mas nakakatakot para kay Catherine kaysa sa anumang sigaw. Ang tunog ng mga sirena ng pulis, mabilis papalapit. Napatingin si Catherine sa paligid, naghahanap ng matatakasan, ngunit huli na ang lahat. Ilang sandali pa ang buong lugar ay naligo sa pula at asul na mga ilaw. Si Mang Arturo, sa kanyang talino, ay nakatawag na pala ng backup bago pa sila pumasok sa basurahan. Si Jason na nakalabas na mula sa kuweba at si Catherine ay parehong napalibutan. Walang kawala. Walang kasinungalingan ang makakapagligtas sa kanila ngayon. Habang pinoposasan sila ng mga pulis, hindi umiyak si Catherine. Tumingin lang siya kay Daniel na may tinging puno ng purong pagkamuhi. Sa gitna ng kaguluhan ng mga pulis at ng mga kumikislap na ilaw, tinalikuran sila ni Daniel. Ang mahalaga lang sa kanya ay nasa likod niya. Dahan-dahan siyang lumapit at lumuhod sa harap ng kanyang kambal. Nanginginig pa rin sila nakayakap kay Kai. Ang kanilang mga mata ay puno pa rin ng takot mula sa lahat ng nangyari. Hindi nagsalita si Daniel. Wala nang kailangang sabihin. Dahan-dahan, ibinuka niya ang kanyang mga braso, isang paanyaya, isang tahimik na pangako ng kaligtasan, isang tahanan. Hinihintay niya kung lalapit sila nang hindi pinipilit. Ang desisyon ay nasa kanila na. Lumipas ang ilang linggo. Ang ingay ng mga sirena sa basurahan ay napalitan ng isang bagong uri ng tunog sa loob ng mansyon ng mga Aguilar, ang tunog ng maliliit na mga yabag sa malawak na pasilyo, ang mahinang kaluskos ng mga laruan sa sahig at paminsan-minsan isang biglaang tawa mula kay Kai. Ang mabigat at malungkot na katahimikan na bumalot sa bahay sa loob ng 6 na buwan ay unti-unting naglalaho na parang hamog na tinutunaw ng sikat ng araw. Ang pagbabalik ni na Zoe at Ava ay hindi isang fairy tale. Ito ay isang mabagal at maselang proseso ng paghilom. Dinala sila ni Daniel sa pinakamahusay na child psychologist sa bansa. Ayon sa doktor, ang trauma na dinanas nila ay nag-iwan ng malalim na sugat. Hindi sila halos nagsasalita at anumang malakas na tunog o biglaang paggalaw ay nagiging sanhi ng kanilang pag-atras at panginginig. Ngunit may pag-unlad. Maliliit na hakbang na para kay Daniel ay dambuhalang mga tagumpay. Ang unang pagkakataon na hinayaan ni Zoe, nahawakan ni Daniel ang kanyang kamay habang naglalakad sa hardin. Ang unang pagkakataon na tumabi si Ava sa kanya sa sofa habang nanonood siya ng balita. Hindi nagsasalita, ngunit naroon lang. Ang kanilang silid na dating parang isang museo ng mga nawalang alaala ay puno na ngayon ng mga bagong gamit, mga malalambot na stuffed animals, mga pangkulay at 2 maliliit na kama kung saan sila natutulog ng magkatabi gabi-gabi. At sa gitna ng lahat ng ito ay si Kai. Legal nang inampon ni Daniel si Kai, binigyan siya ng apelyido ng isang tahanan at ng isang pamilya. Para sa batang hindi kailanman nakaranas ng tunay na pagkalinga, ang paglipat ay mahirap sa simula. Minsan nahuhuli siya ni Daniel na natutulog sa sahig, sa halip na sa kanyang malambot na kama, isang ugali mula sa lansangan. Ngunit unti-unti, natutunan niyang magtiwala. Siya ang naging tulay sa pagitan ni Daniel at ng kambal. Nauunawaan niya ang kanilang katahimikan sa paraang hindi kaya ni Daniel. Siya ang nagpapakain sa kanila kapag ayaw nilang kumain, siya ang nagpapatahan sa kanila kapag nagigising sila mula sa masamang panaginip. Siya ang kanilang kuya. Si Catherine at Jason naman ay nahaharap sa batas. Ang kaso ay malaki at naging laman ng balita. Frustrated murder at kidnapping isinampalaban sa kilalang sosyalera. Ang lahat ng ebidensya ang testimonya ni Kai, ang mga bank record ang hikaw, at ang mismong pag-amin ng naarestong si Jason ay mabigat. Habang buhay,
na pagkabilanggo ang naghihintay sa kanila. Hindi na kailanman inisip ni Daniel ang tungkol kay Catherine. Para sa kanya namatay na ito kasama ng mga kasinungalingang kanyang nilikha. Isang gabi umuulan ng malakas sa labas. Ang kulog ay bahagyang yumanig sa bahay. Nakaupo si Daniel sa malaking carpet sa sala sa harap ng nagliliyab na apoy sa fireplace. Sa kanyang kandungan, may isang malaking libro ng mga kwentong pambata. Sa kanyang kanan ay si Kai at sa kanyang kaliwa ay ang kambal. Ito na ang kanilang gabi-gabing ritual. Binabasa ni Daniel ang kwento ng Ang Munting Sirena sa isang mahinahon at malambing na boses. Nakikinig ang tatlong bata. Si Zoe ay nakayakap sa isang teddy bear, ang kanyang mga mata ay nakapikit na tila dinadama ang bawat salita. Si Kai ay nakatingin sa mga larawan sa libro. Si Ava naman na laging pinakamalayo ay nakaupo ng malapit kay Daniel, mas malapit kaysa dati. Nang dumating si Daniel sa bahagi kung saan iniligtas ng prinsipe ang sirena, dahan-dahang gumalaw si Ava. Maingat na parabang sinusubukan ng isang bagay na bago isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ni Daniel. Natigilan si Daniel. Huminto siya sa pagbabasa. Ang kanyang puso ay tumibok ng napakabilis. Hindi siya gumalaw natatakot na baka masira ang sandali. Ang bigat ng ulo ni Ava sa kanyang balikat ay ang pinakamatamis na bigat na naramdaman niya sa buong buhay niya. Pagkatapos ng ilang segundo, tila nahikayat sa ginawa ng kanyang kapatid, gumalaw din si Zoe. Lumapit siya mula sa kabilang panig at isinandal din ang kanyang ulo sa isa pang balikat ni Daniel. Napapaligiran na siya ngayon ng kanyang tatlong anak. Hindi na napigilan ni Daniel ang mga luha. Tahimik itong dumaloy sa kanyang mga pisngi, hindi na mga luha ng sakit o galit, kundi mga luha ng purong pasasalamat at kaligayahan. Ibinaba niya ang libro at dahan-dahang niyakap ang tatlong bata. Isang yakap na puno ng pangako ng proteksyon at ng walang hanggang pagmamahal. Sa gitna ng yakap na yon sa init ng apoy at sa ilalim ng kanilang bagong tahanan, tumingala si Ava sa mukha ng kanyang ama. Ang kanyang mga mata na dati laging puno ng takot ay ngayon ay kalmado at malinaw. At sa unang pagkakataon, mula noong gabing iyon ng sunog, nagsalita siya. Isang salita lang, malinaw, buo, at puno ng kahulugan. Papa. At para kay Daniel ang salitang iyon, ang tunay na simula. Ang simula ng kanilang bagong buhay na binuo mula sa abo ng nakaraan, pinagtibay ng katotohanan at pinag-isa ng pag-ibig na hindi kayang sirain ng anumang kasinungalingan. Lumipas ang 2 buwan. Ang mansyon ng mga Aguilar, na dating isang malamig at malawak na espasyo, ay unti-unting nagkakaroon ng init. Ang mga mamahaling vase ay napalitan ng mga drawing na idinikit sa ref. Ang katahimikan ay napapalitan ng tunog ng cartoon sa telebisyon at ng mga paang tumatakbo sa sahig na marmol. Para sa isang tagalabas ito ay isang larawan ng perpektong bagong simula. Ngunit alam ni Daniel na sa ilalim ng payapang anyo na ito, may mga lamat na hindi pa nakikita, mga sugat na mas malalim kaysa sa inaakala ng sinuman. Isang maaraw na Sabado, nagpasya si Daniel na oras na para sa isang malaking hakbang. Kailangan na nilang mamili ng mga gamit para sa pagpasok ng mga bata sa eskwela. Ito ang unang pagkakataon na ilalabas niya sina Zoe at Ava sa isang lugar na pampubliko at matao. Handa na ba ang mga prinsesa ko? Masayang tanong ni Daniel nakatayo sa paanan ng malawak na hagdanan. Mula sa itaas unang bumaba si Kai. Suot ang kanyang bagong sapatos at damit, mukha na siyang ibang tao kumpara sa payat na bata sa sementeryo. Ngunit ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Sa bago niyang eskwelahan, kahit gaano pa kamahal ang kanyang uniforme, ang balita tungkol sa kanyang pinanggalingan ay mabilis na kumalat. Basurero boy? Ang tawag sa kanya ng ilan sa mga mayayamang kaklase. Ang pagiging bayani sa basurahan ay naging isang kahihiyan sa bagong mundo niya. Kasunod niyang bumaba ang kambal akay-akay ni Mang Arturo. Si Zoe at Ava
ay nakasuot ng magkaparehong damit na kulay dilaw. Ang kanilang mga buhok ay malinis at nakatali. Ngunit ang kanilang mga galaw ay maingat pa rin, ang kanilang mga mata ay laging nagmamasid na para bang anumang oras ay may panganib na darating. "Tara na," sabi ni Daniel puno ng optimismo. Ang biyahe papuntang mall ay tahimik. Si Kai ay nakatingin lang sa bintana, habang ang kambal ay magkatabing nakaupo, hindi gumagalaw. Pagpasok nila sa nagliliwanag at maingay na mall, ang epekto sa kambal ay agaran. Napahawak sila ng mahigpit sa kamay ni Daniel. Ang dami ng tao, ang mga kumikislap na ilaw, ang malakas na musika, lahat ay isang pag-atake sa kanilang mga pandama na sanay sa dilim at katahimikan ng kanilang taguan. "Okay lang mga anak, kasama niyo si Papa?" Bulong ni Daniel, hinaplos ang kanilang mga likod. Nagpunta sila sa isang malaking bookstore na may section para sa mga gamit eskwela. Hinayaan ni Daniel na pumili ang mga bata. Si Kai, na medyo iritado, ay kumuha lang ng isang simpleng itim na bag. Si Daniel naman ay abala sa pag-alo sa kambal. "Gusto mo ba tong pink na bag, Zoe, may unicorn?" Sabi niya, ipinapakita ang isang makulay na bag. Tumangulang si Zoe, hindi inaalis ang tingin sa mga taong dumadaan. Habang abala si Daniel sa pagpili ng mga notebook para kay Ava, isang babae na nasa edad 40, mukhang mabait at palangiti ang lumapit. "Naku, ang cute-cute naman ng mga batang ito. Kambal ba sila?" Masayang sabi ng babae nakatingin sa kambal. Ngumiti si Daniel. "Opo." "Ang gaganda nila," sabi ng babae, at sa isang kilos na puno ng paghanga at hindi na nag-isip, yumuko siya at sinubukang kurutin ng marahan ng pisngi ni Zoe. Ang sarap kurutin. Ang sumunod na nangyari ay parang isang pagsabog, isang nakakabinging sigaw ang kumawala kay Zoe. Hindi ito iyak ng isang ordinaryong bata. Ito ay isang sigaw na puno ng purong sindak, isang tunog na nagmula sa kaibuturan ng isang kaluluwang nasaktan. Binitawan niya ang hawak na lapis at sa lahat ng kanyang lakas, ibinato ang isang maliit na laruang kabayo na hawak niya kanina, diretso sa mukha ng babae. Huwag sigaw ng bata. Nagulat ang babae na paatras, hawak ang kanyang pisngi na bahagyang tinamaan. Kasabay noon, humagulgol ng malakas si Ava na paupo sa sahig at tinakpan ng kanyang mga tainga na para bang may naririnig siyang isang napakalakas na pagsabog. Ang buong section ng bookstore ay biglang tumahimik. Lahat ng mata ay napunta sa kanila. Ang mga tao ay nagbubulungan. Ang iba ay nakatingin. Nang may paghuhusga, ang iba naman ay may awa. Natuliro si Daniel. Hindi niya alam kung sino ang uunahin. Ang babaeng nasaktan o ang kanyang dalawang anak na nasa gitna ng isang matinding panic attack. "Pasensya na po, miss. Pasensya na," sabi niya sa babae, habang mabilis na lumuhod para yakapin ang nanginginig na si Zoe. Si Mang Arturo naman ang kumarga kay Ava na hindi tumitigil sa pag-iyak. Anong klaseng bata yan, nanakit? Narinig niyang bulong ng isang ale. Kawawang mga bata. Mukhang may problema. Sabi naman ng isa pa. Si Kai ay nakatayo lang sa isang tabi. Nakayuko, nais na lang niyang maglaho. Ang atensyon, ang mga tingin ng kahihiyan, ito na naman. Mabilis na binayaran ni Daniel ang mga gamit na napili na nila at halos takbuhin nila ang daan palabas ng mall. Ang masaya sanang pamamasyal ay naging isang bangungot. Ang biyahe pabalik ay nababalot ng isang mabigat at nakakabinging katahimikan. Si Zoe at Ava ay parehong tulog na sa pagod dahil sa kaiiyakang kanilang mga muka ay may bakas pa ng luha. Si Kai ay nanatiling tahimik, ang kanyang mukha ay nakatago sa anino. At si Daniel, habang nagmamaneho, ay napuno ng isang nakakapanghinang pakiramdam ng kabiguan. Akala niya ay sapat na ang pagmamahal. Akala niya ay sapat na ang isang ligtas na tahanan. Ngayon, masakit niyang natanto na ang pag-aalis sa kanila mula sa basurahan ay simula pa lang.
Ang tunay na laban ay ang pag-aalis ng basurahan mula sa kanilang mga alaala. Pagdating nila sa bahay, dahan-dahan niyang binuhat ang kambal papunta sa kanilang silid. Pagbalik niya sa ibaba, nakita niya si Mang Arturo na naghihintay sa sala, may hawak na isang sobre. "Sir, may dumating pong sulat para sa inyo. Galing po sa korte," sabi ng matanda. Kinuha ito ni Daniel at binuksan. Ang kanyang mga mata ay mabilis na binasa ang mga nakasulat sa opisyal na papel. Ang mga salita ay tila tumalon mula sa pahina at sumampal sa kanya. Formal na abiso ng petsa ng paglilitis. Ang tao ng Pilipinas laban kay Catherine Delgado. Ikaw si G. Daniel Aguilar ay formal na ipinapatawag bilang pangunahing testigo. Napaupo siya sa sofa, ang sulat ay nayupi sa kanyang kamay. Akala niya ay tapos na. Akala niya ay naiwan na nila ang lahat sa basurahan. Ngunit ang nakaraan ay hindi pa tapos sa kanila. At ang anino ni Catherine ay muling babalik para guluhin ang bagong buhay na pilit nilang binubuo. Gabi na, ngunit si Daniel ay gising pa rin nakaupo sa dilim ng kanyang opisina. Sa ibabaw ng kanyang mamahaling mesa, sa ilalim ng liwanag ng isang maliit na lamp, nakalatag ang summons mula sa korte. Ang bawat salita ay parang isang kadena na muling humihila sa kanya pabalik sa bangungot na akala niya'y natakasan na niya. Ang insidente sa mall kanina ay nag-iwan sa kanya ng isang malalim na pag-aalala. Paano niya haharapin ang isang korte, isang lugar na puno ng mga estranghero, at matatalas na tanong kung ang simpleng pagpunta sa mall ay nagdulot na ng ganitong trauma sa kanyang mga anak. Ang paglilitis ay hindi lang tungkol sa pagpapakulong kay Catherine. Ito ay tungkol sa muling pagbubukas ng mga sugat na pilit nilang ginagamot. Biglang bumukas ng bahagya ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Kai na kayapak at suot ang kanyang pantulog. Hindi siya makatingin ng diretso kay Daniel. "Hindi ka pa po natutulog?" Tanong ng bata, ang kanyang boses ay mahina. "Hindi pa, anak. Marami lang iniisip." Sagot ni Daniel, ipinagpatuloy ang pagtitig sa papel. "Dahil po ba sa nangyari kanina?" Tanong ni Kai. "Dahil po ba sa akin?" Noon lang nag-angat ng tingin si Daniel. "Bakit dahil sa'yo wala kang kasalanan?" Huminga ng malalim si Kai at ang lahat ng sama ng loob na kinimkim niya sa buong araw ay biglang bumuhos. "Dahil wala po akong ginawa. Kanina, noong umiiyak sila, noong pinagtitinginan tayo ng mga tao, nakatayo lang po ako. Parang hindi ko na sila kilala." Lumapit ang bata. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. "Sa basurahan po alam ko ang gagawin. Kapag may asong galit, alam ko kung paano sila itataboy. Kapag may taong masama ang tingin, alam ko kung saan sila itatago. Ako po ang nag-aalaga sa kanila." Ang kanyang boses ay nabasag. "Pero dito, hindi ko na po alam. May mga doktor sila, may mga yaya. Mayroon po kayo. Para saan pa po ako? Sa eskwelahan, tinatawag nila akong basurero boy. Dito sa bahay, isa lang akong dagdag na alagain. Minsan parang mas gusto ko na lang bumalik doon." Ang mga salita ni Kai ay tumama kay Daniel na parang isang sampal. Sa kanyang sobrang pag-aalala, sa trauma ng kambal, hindi niya napansin ang tahimik na pagdurusa ng batang nagligtas sa kanila. Nakalimutan niyang si Kai ay isang bata rin na may sariling mga sugat at takot. Tumayo si Daniel, lumuhod sa harap ni Kai at hinawakan ng kanyang mga balikat tulad ng ginawa niya noong una silang magkita sa sementeryo. Ngunit ngayon, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa, hindi pagkalito. "Makinig ka sa akin, Kai," maring sabi ni Daniel. Huwag na huwag mong iisipin yan. Oo, may mga doktor sila, pero ikaw ang nakakaintindi ng katahimikan nila. Oo, may mga yaya sila, pero ikaw ang hinahanap nila kapag nagigising sila sa gabi. At oo, nandito ako ang papa nila, pero ikaw ang kuya nila. Tumingin si Daniel ng diretso sa mga mata ng bata.
Ikaw ang unang nagtayo ng pamilyang ito, Kai. Ikaw ang pundasyon. Ikaw ang bayani nila. At bayani rin kita. Walang sinuman, kahit ako, ang makakapalit sa'yo. Hindi na napigilan ni Kai ang kanyang mga luha. Yumakap siya ng mahigpit kay Daniel, isang yakap na puno ng lahat ng kanyang takot, kalituhan at pasasalamat. Niyakap din siya pabalik ni Daniel at sa sandaling iyon ang mga lamat sa kanilang bagong pamilya ay nagsimulang maghilom. Kinabukasan, mas panatag na ang loob ni Daniel. Tinawagan niya ang kanyang abogado, isang matalas at kilalang litigator, Attorney Reyes, tungkol sa paglilitis. Simula ni Daniel, ayokong madamay ang mga bata. Ayokong tumestigo sila. Ayokong makita pa nila ang mukha ng babaeng yon. Naiintindihan ko, Daniel, sagot ng abogado. Gagawin natin ang lahat para protektahan sila. Ang testimonya mo at ni Kai, kasama ng mga ebidensya ay sapat na. Ngunit hindi iyon ang tanging problema. Pagkalipas ng ilang oras, isang courier ang naghatid ng isa pang opisyal na dokumento sa mansyon. Ito ay isang mosyon na isinampa ng abogado ni Catherine sa korte. Binasa ito ni Daniel at ang kanyang dugo ay muling kumulo. Motion for Compassionate Visitation. Ayon sa dokumento, si Catherine Delgado, bilang ina ng mga biktima, ay nagdurusa sa matinding pagsisisi at nagnanais na humingi ng personal na kapatawaran sa kanyang mga anak bago siya tuluyang hatulan. Hinihiling niya sa korte na payagan siyang bisitahin sina Zoe at Ava sa isang kontroladong kapaligiran. Isang huling pagkakataon na makita ang mga mukha ng mga anghel na kanyang nasaktan. Hayop siya. Sigaw ni Daniel, nilamukos ang papel sa kanyang kamao. Ito ay isang desperadong laro. Isang malupit na legal na taktika. Alam ni Catherine na kung pagbibigyan ito ng korte, ang epekto nito sa mga bata ay magiging mapaminsala. Baka umaasa siyang sa pamamagitan ng pagpapakita ng pekeng pagsisisi sa harap ng mga bata, makukuha niya ang simpatiya ng hukom o mas masahol pa magagamit niya ito para guluhin ang isip ni Daniel bago ang paglilitis. Walang pag-aalinlangan kinuha ni Daniel ang kanyang telepono at tinawagan muli ang kanyang abogado. Attorney, sabi niya ang kanyang boses ay malamig at matigas na parang yelo. Walang bahid ng anumang emosyon maliban sa isang matibay na desisyon. Ang mosyon na yan, itapon nyo. Huwag nyo lang ibasura. Labanan nyo. Ipaglaban nyo na parang buhay nyo ang nakasalalay dito. May sandaling katahimikan sa kabilang linya. Hindi na siya lalapit pa sa mga anak ko. Pagpapatuloy ni Daniel, kahit 1 pulgada, tapusin na natin ito sa korte, sa harap ng Diyos at ng batas. Doon at doon lamang magkakaroon ng huling pagtutuos. Ang deklarasyon ng huling laban ay binitawan na. At sa pagkakataong ito, si Daniel ay hindi na nag-iisa. Lumalaban siya hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa isang batang bayani at 2 munting anghel na nagtitiwala sa kanya. Dumating ang araw ng paglilitis. Ang himpapawid sa labas ng Regional Trial Court ay makulimlim na, para bang ang kalikasan ay nakikiramay sa bigat ng mga pangyayaring dadalhin sa loob ng gusali. Ang paligid ay puno ng mga media van at mga reporter na nag-aabang na parang mga buwitreng naghihintay ng bagong balita. Dumating si Daniel sakay ng isang itim na SUV na may tinted na bintana. Hindi siya nag-iisa. Sa kanyang kanan, tahimik na nakaupo si Kai, suot ang isang formal na long-sleeved shirt. Ang kanyang anyo ay mas matanda at seryoso kaysa sa kanyang edad. Sa likod nila sa isa pang sasakyan kasama ni Mang Arturo at ng isang child therapist ay sina Zoe at Ava. Hindi sila papasok sa courtroom. Mananatili sila sa isang pribado at ligtas na silid sa loob ng gusali, isang lugar na inihanda para sa kanila, para protektahan sila mula sa kaguluhan. Pagbaba ni Daniel, sinalubong sila ng mga kumikislap na kamera at sigawan ng mga tanong.
Ngunit hindi niya sila pinansin. Naglakad siya ng diretso, ang kanyang mukha ay matigas na parang bato. Hawak ang kamay ni Kai. Isang ama at isang anak, magkasamang haharap sa huling laban. Sa loob ng courtroom, ang hangin ay siksik sa tensyon. Bawat upuan ay puno. Umupo si Daniel sa hanay sa harap kasama ang kanyang abogado. Ilang sandali pa pumasok ang akusado. Si Catherine ay nakasuot ng uniforme ng preso. Ang dating makinis niyang buhok ay nakatali lang ng simple. Ang kanyang mukha ay walang kolorete, nagpapakita ng kanyang pamumutla at ng mga bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, nakita ni Daniel na ang apoy ng pagkamuhi at pagmamatigas ay hindi pa rin nawawala. Nagsimula ang paglilitis. Ang abogado ni Catherine ay magaling. Sinubukan niyang ipinta ang isang larawan ng isang desperadong ina na nagkamali dahil sa postpartum depression at sa paninikil ng isang makapangyarihang asawa. Bawat salita ay isang patutsada, isang pagsubok na baliktarin ang katotohanan. Pagkatapos tinawag ang pangunahing testigo. Ang prosekusyon ay tinatawagan si G. Daniel Aguilar sa witness stand. Tumayo si Daniel. Bawat hakbang niya patungo sa unahan ay mabigat. Umupo siya na numpa at hinarap ang buong korte. Sinimula ng taga-usig ang mga tanong. Mula sa gabi ng sunog hanggang sa pagtatagpo nila ni Kai sa sementeryo hanggang sa nakakadurog na tanawin sa basurahan. Kalmado at malinaw ang pagsasalaysay ni Daniel, ngunit ang sakit sa kanyang boses ay hindi maitatago. Nang pagkakataon na ng abogado ni Catherine na magtanong, naging mas personal ang atake. G. Aguilar, simula ng abogado, totoo ba na sa loob ng 6 na buwan na pagluluksa ninyo, hindi ninyo kailanman personal na sinuri ang mga abo na sinabing sa inyong mga anak? Totoo, sagot ni Daniel. Totoo ba na madalas kayong wala sa bahay dahil sa negosyo kahit noong buhay pa ang inyong mga anak? Nagtatrabaho ako para sa kanilang kinabukasan. Isang kinabukasan na halos hindi ninyo sila kasama. Patuloy ng abogado. Hindi kaya G. Aguilar na ang galit ninyo ngayon ay hindi dahil sa ginawa ng aking kliyente, kundi dahil sa sarili ninyong pagkukulang bilang isang ama. Isang bulungan ang umalingaw-ngaw sa korte. Tumingin si Daniel sa hurado, pagkatapos ay sa hukom at huli kay Catherine. Huminga siya ng malalim. Oo. Sabi niya, ang kanyang boses ay biglang naging mahinahon, ngunit puno ng bigat. Nagkulang ako. Sa sobrang abala ko sa pagbuo ng isang imperyo, para sa kanila nakalimutan kong ang kailangan lang pala nila ay ang kanilang ama. Tumingin siya ng diretso sa abogado. Ngunit ang pagkukulang ko ay hindi lisensya para itapon niya ang aming mga anak na parang basura. Pagkatapos, bumaling siya sa hukom. Your Honor, kung maaari po sana. Hindi na niya hinintay ang tanong. Nagsalita siya mula sa puso. Ang babaeng yan, sabi niya, itinuro si Catherine, nang hindi tinitingnan ay ang nagluwal sa kanila. Pero hindi iyon ang sukatan ng pagiging isang ina. Sa loob ng 6 na buwan ang nag-alaga sa kanila, ang nagbigay sa kanila ng pagkain mula sa sarili niyang bibig, ang nagprotekta sa kanila mula sa mga panganib ng gabi, ay isang batang kalye na walang-wala sa buhay. Nagsimulang mamasa ang kanyang mga mata. Ang nagligtas sa kanila, ang nagturo sa kanilang muling magtiwala, ay isang batang nagngangalang Kai. At ang taong mag-aalay ng bawat araw ng kanyang natitirang buhay para siguraduhing hindi na sila muling masasaktan, ay ako. Tumingin siya sa buong korte, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Hindi ko na maibabalik ang mga nawalang araw, pero bubuuin ko ang bawat araw na darating. Kaming 3, si Kai, si Zoe at si Ava, kasama ako. Yan, Your Honor, ang tunay na pamilya. Walang makapagsalita. Ang abogado ni Catherine ay walang maisagot.
Ang buong courtroom ay nabalot ng bigat ng katotohanang binitawan ni Daniel. Ang hatol ay mabilis at walang pag-aalinlangan. Guilty. Si Catherine at Jason ay parehong hinatulan ng habambuhay na pagkabilanggo para sa mga krimen ng kidnapping at frustrated murder. Habang inilalabas si Catherine ng mga bantay, ang kanyang mukha ay blanko. Ang dating palaban na tingin ay napalitan ng isang malamig na kawalan. Natalo na siya. At sa pagkakataong ito, tuluyan na. Hindi na siya tiningnan pa ni Daniel. Tumayo siya at naglakad palabas ng courtroom palayo sa mga kamera palayo sa nakaraan. Dumiretso siya sa silid kung saan naghihintay ang kanyang mundo. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya sina Zoe at Ava na naglalaro sa sahig kasama ang therapist habang si Kai ay nakatingin sa bintana naghihintay. Nang makita siya ng mga bata, tumigil sila. Tumingin sila sa kanya, ang kanilang mga mata ay nagtatanong. Lumuhod si Daniel sa harap nilang tatlo. Ngumiti siya, isang tunay at magaan na ngiti sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon. Tapos na. Bulong niya. Tapos na ang lahat. Walang nagsalita. Ngunit sa isang kilos na nagsasabi ng lahat, lumapit si Kai. Sumunod si Zoe at huli si Ava. Niyakap nilang tatlo si Daniel, isang mahigpit na yakap ng isang pamilya. Paglabas nila ng gusali ng korte, ang makulimlim na kalangitan ay biglang nahawi. Sumikat ang araw, ang mga sinag nito ay tumama sa kanilang mga mukha. Sa unang pagkakataon, ang kanilang hinaharap ay kasing liwanag ng araw na yon, walang anumang anino na nakabantay pa. Ang huling hatol ay naibigay na, at para sa pamilya Aguilar, ito ay isang hatol ng kalayaan.